Kabanata 881. Kinusat ni Oliver ang kanyang mga mata at tumingin kay Benjamin. Talaga, Mr. Graham. Tumango si Benjamin bilang tugon. Nakakamangha. Tuwang-tuwa ang batang lalaki. Kung gayon iyon ay isang pangako. Oo, magiliw na tumango si Benjamin. Ang 6 na bata ay nasa buwan sa pangako at hindi na makapaghintay na dumating ang bukas ng gabi. Niyakap sila ni Erisa at tinapik ang kanilang mga ulo. Pag-uwi, dali-daling bumabal ng sasakyan ang 6 na bata pagkabukas ng pinto. Mommy, Daddy, bilis! Sigaw ni Gavin. Sabi ni Erisa, pasok muna kayo. Pumunta ka at tingnan kung naghihintay pa sa iyo ang lolo mo. Okay, tumango si Gavin at inakay ang kanyang mga kapatid papasok ng bahay. Samantala, tinulungan ni Erisa si Benjamin na makatayo, at sinabi ni Benjamin, okay lang ako. Yumuko siya, bumaba siya ng kotse at sinimulang hilahin siya patungo sa bahay. Si Erisa, gayunpaman, ay tumalikod upang tumingin ng alam niyang nasa likuran nila si Kingsley at ang iba pa. Hindi ba natin sila hihintayin? Hindi naman kasi ito ang unang beses nila dito, bulong ni Benjamin bago inikat ang mukha. Napangiti si Erisa. Pagpasok pa lang nila sa bahay, napangiti si Erisa matapos marinig ang masayang usapan ng maglolo. Gising pa si Dad. Oo, karaniwang gising pa siya sa ganitong oras. Sambit ni Benjamin bago siya pinapasok. Dad, bati ni Benjamin, at gayon din si Erisa. Nang marinig iyon, natuwa si Darius dahil bihira para kay Benjamin ang magsalita sa kanya sa ganoong kalmadong paraan. Sa pagkakataong iyon ay hindi niya maiwasang mapangiti. Bumalik ka na. Oo, nakangiting sagot ni Erisa. Dinala ni Benjamin si Erisa sa couch bago sila sabay na umupo. Mukhang nakainom ka na ng ilang baso ng alak. Iilan lang. Tumingin si Benjamin sa kanyang ama at sinabi, bakit nandito ka pa sa oras na ito? Hinihintay mo ba kami? Ba, wala na akong magandang gawin sa bahay, kaya naisip ko na baka manatili muna ako saglit, sagot ni Darius habang nakikipaglaro sa mga bata. Nasa kandanggan niya si Jessie at pinapakain siya. Nang makita ito, kumislap ang tingin ni Benjamin. Nagtataka siya kung bakit mas gusto ng matanda si Jessie kaysa sa iba. Jessie, kumuha ka ng mga prutas. Ang mga ito ay mabuti para sa iyong balat. Si Darius ay naghatid ng ilang ubas kay Jessie. Salamat, Lolo. Nagpasalamat si Jessie sa malambing na boses. Mayroon din kayong lahat. Sigaw ni Darius kay Tim at sa iba pa. Salamat, Lolo. Tumango ang iba pang 5 bata at sabay-sabay na nagpasalamat sa kanya bago kumain ng mga prutas. Tumingin si Darius sa mga bata na may magandang ngiti. So, anong hapunan mo? Napuno mo ba ang iyong tiyan? Nang marinig iyon, ang 6 na bata ay nagsimulang masayang magdaldalan at ibinahagi ang kanilang mga kwento sa matandang lalaki, na pinayagan sina Benjamin at Erisa na maupo sa gilid at masiyahan sa sandaling kapayapaan. Ilang sandali pa, dumating na si Kingsley at ang iba pa. Boss, alis na tayo. Ilabas ang iyong mahalagang alak. Ngayon ay isang espesyal na araw, isang araw na dapat nating ipagdiwang. Sigaw ni Kingsley, sabik ka lang uminom, panunuya ni Jonathan. Hindi ba kayo pareho? Pinabulaanan ni Kingsley. Sa kabilang banda, lumingon si Darius. Matapos mapansin na sila ay pagsuray-suray, sinabi niya, lasing ka na, pero gusto mo pa ring uminom. Nang marinig ang kanyang boses, tumayo si Kingsley at ang iba pa at binati, Old Mr. Graham. Maupo ka. Ngumiti si Darius. With that, umupo silang lahat sa gilid at sinigurado na inisip nila ang kanilang ugali. Sa sandaling iyon, si Erisa ay naghatid ng ilang prutas sa kanila at sinabi, eto, kumuha ka. Kinuha ni Kingsley ang kanyang sarili na kunin ang plato at anyayahan ng iba na kumain ng ilan sa mga prutas. Napaka-komportable nila dito na para bang nakabalik na sila sa kani-kanilang mga bahay. Samantala, sumulyap si Darius sa kanila at nagtanong, nasaan si Aaron? Matagal na siyang umalis, kinagat ni Kingsley ang kanyang bibig, ayoko nang maulit ang pangyayaring iyon dahil makakasira lang ito ng mood. Lolo, kanina lang kasama namin ang kapatid ni Mr. Aaron, pero buong oras siyang nakatitig kay Daddy. Ipinaliwanag ni Gavin ang nangyari kay Darius. Nagdilim ang mga mata ni Darius sa narinig. Nagmamadali siyang tumingin kina Benjamin at Erisa at, nang mapagtantong wala silang ipinakitang abnormal na emosyon, nakahinga siya ng maluwag. Kabanata 882. Sinabi niya na gusto niyang agawin si Mr. Graham, at binubuli din niya si Mommy sa banyo. Reklamo ni Jessie kay Darius. Galit na galit si Darius. Wala sa linya yan.
Isa, paano kanya nabuli? Nasaktan ka ba? Naantig si Erisa sa kanyang pag-aalala. Umiling siya at sumagot, hindi ako nasaktan, tatay. Huwag kang mag-alala. Sinubukan niya akong pukawin sa pamamagitan ng mga salita, ngunit hindi ako nahulog dito. Tumango si Darius, mabuti naman. Isa, kasaysayan na ang nangyari sa pagitan nila ni Benjamin. Huwag kang magalit dyan, okay. Mula ngayon, gugulin ninyo ang natitirang bahagi ng inyong buhay ng magkasama. Maging mabait sa isa't isa, at huwag maniwala sa anumang sasabihin ng iba. Kailangan mong laging tandaan kung sino ka. Ikaw si Mrs. Graham. Kung may nang-aapi sa iyo, dapat kang lumaban. Kahit walang pakialam si Benjamin sa'yo, babalikan kita. Ikaw ang manugang ng pamilya Graham. Walang sino man ang pinapayagang bubuli sa iyo. Nakaramdam ng init at malabo si Erisa sa loob ng marinig iyon. Tuwang-tuwa siyang sumagot, okay, Dad. Tumango si Darius bilang tugon. Anong kasaysayan? Sinaman ng tingin ni Benjamin si Darius. Wala akong history sa kanya. Ganon ba? Kung ganoon, bakit mo ako kinausap ng ganyan noon? Napangisi si Darius. Aba, ginalit mo ako. Bahagyang ngumuso si Benjamin at idinagdag, at saka, ano ang ibig mong sabihin kapag sinabi mong wala akong pakialam? Kailan pa ako hindi pinansin? Tinitigan siya ni Darius at nakipagtalo, sabi ko kung, di ba? Binabalaan kita, kung sakaling maglakas loob kang ebuli si Isa, pupunta ako para sa iyong ulo. Kumunat ang noo ni Benjamin at hindi umiimik. Sa sandaling iyon, hinayla ni Erisa ang sulok ng kanyang kamiseta, senyales na tigilan na niya ang pakikipagtalo kay Darius. Naririnig kita, sagot ni Benjamin. Tumango si Darius bilang kasiyahan. Pagkatapos ay hinimok niya si Erisa, kung sakaling ebuli ka niya, dapat mong sabihin sa akin. Naiintindihan mo, tatay. Tuwang-tuwa si Erisa dahil totoong nagmamalasakit si Darius sa kanya. Pinagmamasdan ni Kingsley at ng iba pa ang pakikipag-ugnayan, at hindi nila maiwasang pagtawanan si Benjamin. Boss, parang bumaba ang rangkang mo sa bahay. Nang marinig iyon, napatingin si Benjamin sa kanila. Pagkatapos ay nakita ni Kingsley si Edwin na naglalakad, kaya itinuro niya, Edwin, maghanda ka ng pagkain at alak. Mamaya, iinom tayo ng boss natin hanggang sa bumaba na tayo. Oo naman, nakangiting tugon ni Edwin. Matandang Mr. Graham, tungkol sa sinabi mo sa akin na gawin ko, nagawa ko na ang paghahanda, ulat ni Edwin. Ngumiti si Darius at tumango. Mabuti naman. Anong paghahanda? Curious na tanong ni Erisa. Wala lang. Tumawa si Darius. Napatingin si Erisa kay Darius. Nang makitang ayaw niyang magbunyag ng anuman, hindi na siya nagtanong pa. Tay, bakit hindi ka magpalipis ng gabi? Tanong niya. Agad na nagningning ang mga mata ni Darius. Oo naman. Hindi sapat ang oras ko kay Gavin at sa iba pa. Naalimpungatan siya habang nakayakap sa mga bata. Lolo, ibig sabihin ba nito ay magkukwento ka sa amin ng bago matulog? Napakurap si Jasper at nagtanong. Oo, masayang sagot ni Darius. Hehe, Tim, makikinig ulit tayo sa mga kwento ni Lolo. Nakangiting itinoon ni Jasper si Tim. Tuwang-tuwa, tumango si Tim bilang tugon. Halika nga dito, kayo. Yakapin mo ako, sabi ni Kingsley sa mga bata. Lahat silang anim ay nanatili kay Darius at sumagot, kami ay mananatili kay Lolo. Naaliw sina Jonathan, Sean, Ethan, at Jack. Sa anim na bata sa paligid niya, si Darius ay tuwang-tuwa. Nakita ni Erisa kung gaano kasaya ang kanyang mga anak, kaya hindi niya minamadali ang mga ito para maligo. Pagod ka na ba? Lumapit sa kanya si Benjamin. Hindi ako. Anong meron? Mahinang tanong ni Erisa. Kung pagod ka, umakyat ka na at magpahinga. Hindi mo kailangang samahan sila, wika ni Benjamin. Nakangiting tugon ni Erisa. Mananatili pa ako saglit. Tumango si Benjamin. Baka kailangan kong uminom sa kanila. Kung pagod ka, matulog ka muna. Sige, huwag kayong masyadong uminom, okay. Hindi maganda sa tiyan, payo ni Erisa. Nakangiti, malumanay na sumagot si Benjamin, got it. Kabanata 883. Anong pinagbubulungan yung dalawa? Pang-aasar ni Kingsley sa kanila habang may ngiti sa lobby. Secret. Humajijek si Erisa. Agad namang nagtawanan ang lahat. Humalaklak si Sean at hinimok, Kingsley, may lihim na pakikipag-usap si Erisa kay Benjamin. Mas mabuting ilayo mo ang curiosity mo dyan. Kung hindi, wala tayong lakas ng loob na pigilan siya kapag pinalayas kanya mamaya.
Nang marinig iyon, nilaibat ni Kingsley ang mga mata sa kanya at kinurot si Jonathan. Hoy, Jonathan, hindi ka ba curious? Ngumiti lang si Jonathan bilang sagot. Hindi may kakaila na curious siya. Gayunpaman, nakita niyang hindi nararapat para sa kanila na maging maingay kapag may lihim na pag-uusap ang mag-asawa. Dapat hindi ka na magsalita, sabi niya sa huli. Pagkatapos ay sinilip ni Kingsley si Benjamin bago ngumiti ng nakangiti. Boss, hindi ka naman ganoon kaliit ha. Nakatitig lang si Benjamin sa kanya, walang sinasabi. Anong chatterbox siya? Maliit ba siya? Curious na tanong ni Erisa. Isang nakakalokong ngiti ang isinalubong ni Kingsley sa kanya at hindi naglakas loob na magbitaw ng isang salita bilang tugon. Samantala, nakikipaglaro si Darius sa 6 na bata sa di kalayuan. Maririnig paminsan-minsan ang masasayang tawanan. Ito ay isang buhay na kapaligiran. Matapos samahan ang mga bata saglit, tumulong sina Ethan at Jack sa kusina. Erisa, dapat mong tanungin si boss tungkol dito, sagot ni Kingsley at awkward na tumawa. Inilipat ni Erisa ang kanyang tingin sa lalaking nasa tabi niya, ngunit sinulyapan siya nito at sinabing, huwag mo siyang pansinin. Dahil doon, lumingon siya sa iba at ngumiti sa kanila. Maupo ka. Pupunta ako sa kusina. Habang binabalak niyang tingnan kung may maitutulong siya sa kusina, hinawakan siya ni Benjamin sa braso. Hindi mo na kailangang pumunta doon. Hayaan mo na lang sila, he said. Umupo si Erisa at tumingin sa kanya. Ayos lang. Maaari akong magbigay ng isang kamay. Mas mabilis kung ganoon. Sumenyas ito sa kanya sabay hitik ng baba. Dalhin ang mga mani. Yumuko si Erisa at kinuha ang mangkok ng mga mani para kay Benjamin, na inilagay ito sa isang tabi, kumuha ng ilang mga mani, at sinipa ang mga ito. Tapusin mo ito, sabi niya habang ipinasa sa kanya ang mga shelled nuts. Nagulat sa kanyang kilos, masayang tinanggap sila ni Erisa. Salamat, Graham. Huni niya. Mamantong hininga si Benjamin at ipinagpatuloy ang pagbibihis sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na makakita ako ng boss shell nuts para sa isang babae. Pang-aasar ni Jonathan. Nabuhay ang kahihiyan sa loob ni Erisa nang makita ang mga kumikislap nilang mga mata. Marami na akong nakitang unang beses ni Benjamin. Iba lang ang pakikitungo niya kay Erisa, Sean remarked. Ang kanyang mga salita ay tila hindi maliwanag. Isang kalahating pigil na tawa ang ibinigay ni Kingsley nang marinig niya ito. Nang makita iyon, natahimik si Erisa sa kahihiyan. Naramdaman ni Benjamin ang kanyang pagkabalisa, kaya pinagalitan niya, tumahimik ka. Natawa ang tatlo. Mami, anong pinag-uusapan niyo? Sobrang lakas ng tawa nila, bulalas ni Jessie. Tumakbo ang batang babae at lumuhad sa kandangan ng kanyang ina. Hinaplos ni Erisa ang kanyang buhok bilang pagsamba. Nag-chit-chat lang kami. Sige maglaro ka na. Si Jessie ay mukhang kaibig-ibig na lampas sa mga salita, kumikislap ang kanyang mga mabilog na mata sa kanya. Ang maliit na batang babae ay napaka-cute na nagbigay ito kay Kingsley ng matinding pagnanasa na buhusan siya ng pagmamahal. Nakangiting tinawag siya nito, Jessie, halika rito sandali. Nilinggan siya ni Jessie. Ang kanyang matamis na tingin ay agad na nakakatunaw ng puso ng isa. Ano ang problema, Mr. Watts? Pumunta ka na lang dito. Si Kingsley ay sumenya sa kanya, na nakangisi. Lumapit sa kanya ang pangalawang. Jessie, sinandok siya nito at pinaupo sa kandangan nito. Ang mga kamay niya noon. Gumalaw upang kurutin ang pisngi ng maliit na batang babae. Oh, ang cute niya. Mr. Watts, niloko mo ba ako para kurutin ang pisngi ko? Tanong ni Jessie. Tinitigan siya ng dalaga na medyo inosente. Bilang tugon, tumawa si Kingsley. Napakaganda mo, Jessie. Wala kang pakialam kung kurutin ko ang pisngi mo, di ba? Tanong niya. Sinamantala rin ni Sean ang pagkakataon at marahang kinurot ang pisngi ni Jessie. Nang makita iyon, pumiglas si Jonathan sa pagitan ng dalawang lalaki at dinala si Jessie. Hayaan mo akong sumali. Hindi niya alam ang kasarian ni Jessie. Gusto lang niya itong yakapin dahil nakita niyang kaibig-ibig ito. Mukhang manika ang batang ito. Bumagsak ang mukha ni Benjamin nang makita niyang pretuhin ng tatlo si Jessie na parang plushie. Tama na. Hindi mo ba nakikita na namumula na ang pisngi ni Jessie? Angal niya. Noon lang napagtanto ng tatlo iyon. Kabanata 884. Humingi ng paumanhin sina Kingsley, Jonathan, at Sean kay Jessie. Sorry, Jessie. Masakit ba? Nakangiting umiling ang batang babae. Hindi niya ito pinansin kahit kaunti dahil alam niyang kilos ng pagmamahal iyon. Kailangan mong itigil ang paggawa niyan kay Jessie. Bulalas ni Gavin.
Pagkatapos maglakad palapit kay Jessie, hinaplos niya ang pisngi nito at hinaypan ito. Jessie, masakit ba? Hindi masakit, Gavin. Napangiti si Jessie mula tenga hanggang tenga. Gavin, alam mo na kung paano magmalasakit sa iba ngayon. Pang-aasar ni Kingsley kay Gavin habang ginulo ang buhok ng huli. Gayunpaman, iniwasan ito ni Gavin at hinayla si Jessie para makipaglaro sa iba. Jessie, mas mabuting layuan mo na sila. Kung hindi, kukurutin nila ang pisngi mo hanggang sa mamaga ito, mataimtim niyang panawagan sa kapatid. Nakuha ko. Masunuri namang iniyuko ni Jessie ang kanyang ulo. Ang tanawing iyon ay nagpatawa kay Kingsley at sa iba pa. Nakangiting lumingon si Erisa sa direksyon ng mga bata. Sweethearts, saglit lang kayo makakapaglaro. Malapit ng maligo, si Zachary, na nakaupo sa maliit na kotse, ay nagtaas ng ulo at sumagot, "Got it, mommy." Iniikot niya si Tim sa sala para turuan siyang laruin ng maliit na sasakyan. Nagpatuloy ang ibang mga bata sa paglalaro. Nakangisi si Erisa habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak na naglalaro. Bakit parang kindergarten ako ngayon? Boss, nagiging parang kindergarten na ang bahay mo, komento ni Kingsley habang kumakain ng merienda. Sa katunayan, pareho rin ang naramdaman ni Sean at Jonathan. Tiyak na mararamdaman iyon ng mga walang alam kapag pumasok sila sa bahay. Tumawa si Jonathan. Inilibot ni Benjamin ang kanyang tingin sa mga naglalarong bata bago sumulyap sa tatlo. Masiglang magkaroon ng maraming bata sa paligid. Nakangiting tugon ng tatlong lalaki. Sigurado kang mayaman, boss. Halata namang naiingit si Kingsley. Si Jonathan naman ay nakakatuwa. Boss, baka mas sikat ang 6 mong anak kaysa sa iyo kung ilalabas mo sila. Dahil doon, kinagat ni Benjamin ang manipis niyang lobby, na parang ipinagmamalaki bilang ama ng mga bata. Kung hindi dahil sa katotohanang hindi kami pinapayagang isapubliko ang kanilang pag-iral, matagal na silang nagte-trend online, pagsang-ayon ni Sean, tumungo. Ibinahagi ni Erisa ang kanilang damdamin. Kahit na ang pagkuha ng 4 na bata ay ilalagay ako sa spotlight, hindi banggitin ang 6 na bata. Maya-maya, lumabas si Edwin mula sa kusina, may hawak na tray na may beef jerky at isang bote ng alak. Binuhusan niya ang bawat isa sa kanila ng isang baso ng alak. Halika na, inom tayo. Dahan-daang kinatok ni Benjamin ang kanyang baso ng alak sa coffee table, sinenyasan ang iba na uminom. Kinuha ni Kingsley at ng iba pa ang kanilang mga salamin at pinagsabay-sabay ang mga ito. Si Erisa, gayunpaman, ay maaari lamang magkaroon ng isang baso ng plain water bilang paggalang. Mrs. Graham, handa na ang iyong gamot. Dapat ko bang dalhin ito para sa iyo, o gusto mo bang dalhin ito sa silid kainan? Tanong ni Edwin. Kukunin ko sa dining room. Ngumiti si Erisa sa kanya. Kinuha ni Benjamin ang baso mula sa kanyang kamay at hinimok, bilasan mo at inumin mo ang iyong gamot. Walang kwenta, makakaalis lang siya kasama si Edwin. Sa dining room, inilagay ni Edwin ang gamot sa mesa. Narito, Mrs. Graham. Salamat. Umupo si Erisa at ininom ang kanyang gamot. Samantala, sinulyapan ni Jonathan ang dalawa bago inilipat ang tingin kay Benjamin at nagtanong, bakit kailangang uminom ng gamot si Erisa? Ito ay para makondisyon ang kanyang katawan, sagot ni Benjamin. Nagtamo si Erisa ng ilang mga sekwela dahil sa hindi sapat na paggaling pagkatapos ng panganganak, kaya kailangan niyang ikondisyon ang kanyang katawan sa loob ng isang panahon, sabi ni Sean upang mag-alok ng paliwanag kay Jonathan. Nang marinig iyon, tumango si Jonathan at humigop ng alak. Maaari rin itong ituring na isa sa mga maling gawain ni Dana. Jonathan, handa ka na ba sa kaso? Biglang tanong ni Benjamin. Nasa amin na ang lahat ng ebidensya at kailangan na lamang maghintay para sa paglilitis ngayon. Tumango si Jonathan. Sino ang abogado nila? Siguraduhin hindi mo sila bibigyan ng anumang pagkakataon na makahanap ng mga butas. Paalala ni Kingsley sa kanya. Ito ay isang taong kilala ko, ngunit ang taong iyon ay hindi katugma sa akin. Hindi man lang sila manggangguna. Tiwala si Jonathan. Napabuntong hininga si Sean. Nakakatakot ang mga babae kapag naging masama. Sana maisara na natin ang kaso bukas. Tumango si Kingsley bilang pagsang-ayon. Tama na. Hindi natin dapat saktan ng mga kababaihan at mga pukana. Parehong natawa sina Sean at Jonathan nang marinig iyon. Kabanata 885. Naging maingay si Kingsley at nagtanong, say, medyo magkamag-anak din sina Dana at Aaron. Bakit hindi sila humingi ng tulong kay Aaron? Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Baka hindi pa sila nagtatanong.
Boss, sinasabi mo bang hindi nila pinuntahan si Aaron? Nagtataka si Kingsley. Sa hindi mabasang ekspresyon sa kanyang mukha, nilero ni Benjamin ang baso ng alak sa kanyang kamay. Hindi rin makakatulong ang pagpunta kay Aaron. Komento niya. Kumunat ang noo ni Kingsley, puno ng matuwid na galit ang kanyang boses habang nagsasalita. Oo, hindi namin maaaring pabayaan ang mga taong tulad nito, o magiging masyadong hindi patas para kay Erisa at sa mga bata. Tumango naman sina Jonathan at Sean bilang pagsang-ayon. Ang pagiging mabait sa iyong kaaway ay ang pagiging malupit sa iyong sarili. Tumango si Benjamin bilang pagsang-ayon at saka nakipag-inuman sa kanila. Pagkatapos ng gamot, lumapit si Erisa, at ang mga bata ay tumakbo pasulong upang hilahin siya. Mami, makipaglaro sa amin. Oo naman. Kaya, pumunta siya at nakipaglaro sa mga bata saglit. Si Benjamin at ang iba ay nagpatuloy sa pag-inom ng alak. Pagsapit ng 10:00, tinanong ni Erisa si Darius, Tay, gusto mo bang umakyat at maligo? Tumingin si Darius sa kanya at nakangiting sumagot, ihahatid ko ang mga bata sa itaas para maligo sila. Ma, tumango si Erisa, sweethearts, maligo ka na kasama si Lolo. Okay, chorus ng mga bata, saka sumunod kay Darius sa itaas para maligo. Nakangiting naglakad si Erisa para ipaalam kay Kingsley at sa iba pa bago sumunod sa 6 na maliliit sa itaas. Dinasama ko si Gavin at ang iba pa sa taas para maligo. Mag-enjoy kayo, sabi niya. Huwag kang mag-alala sa amin, Erisa, nakangiting sagot ni Kingsley. Oo, Erisa, iinom na lang tayo ni Benjamin. Nakangiting tugon ni Sean. Tumango si Jonathan, Erisa, magpahinga ka na rin. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo iinom. Tumango si Erisa at tumalikod at sinabi kay Benjamin, tandaan mong kumain. Ma, tumango ang lalaki, kinusat ang mga mata sa isang ngiti. Ang tugon nito ay nagdulot ng tawa sa kanya. Hindi ko na kayo iistorbahin. Aakyat na ako ngayon sa taas. Nanatiling nakatuon ang tingin ni Benjamin sa kanyang figura. Kahit na umakyat na siya at nawala sa paningin niya, at ubili pa rin itong umiwas ng tingin. Nagpalitan ng tingin sina Kingsley, Jonathan, at Sean at ipinakita ang mga mapanuksong ngiti. Anong tinitingin-tingin mo, boss? Umakyat na si Erisa. Tinawanan ni Kingsley si Benjamin. Matapos bawiin ang kanyang tingin, sinalubong ni Benjamin ang kanilang mga mata na nagsasalita ng panunukso at sinabing, inom tayo. Nagtawanan silang lahat, sandaling lumitaw ang bahagyang pamumula sa pisngi ni Benjamin. Dinala ni Ethan at Jack ang pagkain na inihanda ni Edwin, saka sila sumabay sa inuman. Samantala, nasa itaas si Erisa, nag-aayos ng higaan para sa mga bata. Kasabay ni Darius ang pagpapaligo sa mga bata sa loob ng banyo. Nang marinig ni Erisa ang boses ng matanda at ng mga bata, nadama ni Erisa na maganda ang kanyang buhay. Nang maayos na ang kama, inilabas niya ang mga damit ng mga bata at pumunta sa banyo para himukin sila. Tapos ka na bang maligo, sweethearts? Oo, mommy, nakangiting sagot ng mga bata. Nakasuot ng pantalon si Jessie at nakatapis ng tuwalya sa ulo. Ang maliit na batang babae ay mukhang ganap na kaibig-ibig sa kanyang namumulang kutis. Tungkol naman sa mga kapatid niya, lahat sila ay nakatapis ng tuwalya. Binuhat ni Erisa si Jessie at inutusan ng ibang mga bata na lumabas ng banyo at magbihis. Tay, mag-shower ka na rin. Basa ang damit mo, sabi niya kay Darius. Ayos lang. Napasimangot ang matanda, hindi pa siya naging ganito kasaya. Nakakatuwa silang paliguan. Napangiti si Erisa, maligo ka, na, baka nilalamig ka. Lumabas siya kasama si Jessie sa kanyang mga bisig at binihisan siya. Inayos din ni Darius ang mga damit ng mga lalaki. Sabi ni Gavin, Lolo bilasan mo maligo. Basang-basa ang damit mo. Zachary echoed. Tama po. Lolo, maligo ka na, baka nilalamig ka. Lolo, mag-shower ka na. I want you to read USA story, udyok ni Tim. Sige, sagot ni Darius. Nakangisi mula tenga hanggang tainga, hinaplos niya ang kanilang mga ulo. Maliligaw ako ngayon. Pagkatapos nito, pupunta ako at magbabasa ng mga kwento para sa inyong lahat. Saad niya. Kabanata 886. Okay, pinalakpakan ng mga bata ang tugon ni Darius. Humalaklak ang kanilang lolo at tuluyang pumunta sa kanyang kwarto para maligo. Nang makitang naghahanda si Erisa sa paglilinis ng banyo, tumakbo si Zachary at sinabing, Mommy, you should go shower to. Kami na mismo ang maglilinis nito. Tumingin sa kanya si Erisa at ngumiti. Sige,
Hahayaan ko kayong lahat na bahala dito. Iwanan ang maruruming damit dito. Ilalagay ko sila sa washing machine mamaya. Tumango ang mga bata at mabilis na kinuha ang trabaho sa paglilinis ng banyo. Pagkatapos lamang makumpirma ni Erisa na ayos na sila ay bumalik siya sa kanyang silid upang maligo. Pagbukas pa lang niya ng pinto ng kwarto ay natigilan siya sa dekorasyon ng kwarto. Ang buong kwarto ay natatakpan ng mga talulot ng rosas, kasama na ang kama. Napaka-romantiko ng kwarto na para itong kwarto para sa bagong kasal. Habang tinitingnan ang romantikong palamuti ng kwarto, hindi mapigilan ni Erisa ang mapangiti. May nakuha ba si Benjamin para gawin ito? Pagkasara ng pinto, ibinaba niya ang kanyang bag at naglakad-lakad sa silid upang isawsaw ang sarili sa romantikong kapaligiran. Pagkatapos, kumuha siya ng ilang larawan gamit ang kanyang telepono at kontentong humiga sa kama. Napakabango nito, ang bango ng rosas. Nalanghap ni Erisa ang bango at saglit na humajejek sa kama bago bumangon para maligo. Nang lumapit ang mga bata upang hanapin siya at makita ang dekorasyon ng kwarto, nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Napakaganda, sobrang romantic, bulalas nila sa pagkamangha, sweethearts. Nakangiting tawag ni Darius nang makita silang nakatayo sa pintuan ng master bedroom. Ang mga bata ay tumalikod at tumakbo sa kanya, na gustong samahan niya sila sa paghanga sa silid. Lolo, ang ganda ng dekorasyon ng kwarto ni Daddy. Salubong sa kumikinang na mga mata ni Gavin, ngumiti si Darius. Alam ko, nakita mo na ba, Lolo? Nakatagilid ang ulo ni Oliver sa kanilang lolo. Well, I asked Edwin to do it. Bagamat hindi gaganapin ang kasal ngayon, ang katotohanan na nakuha ng iyong mga magulang ang kanilang sertipiko ng kasal ay isang masayang kaganapan pa rin, kaya pinalamutian ko ang silid, bulong ni Darius sa mga bata. Nakita ng mga bata ang liwanag ng araw. Akala ko may pinapagawa si Daddy. Paano niya naiisip ang mga ganoong bagay? Napakabor niya, naiinis na sagot ni Darius, na kinagat ang kanyang mga lobby. Pagkatapos, dinala niya ang mga bata sa kanilang silid. Tara na, babasahin kita ng kwento. Ay, sinundan ng mga bata si Darius sa kanilang kwarto upang makinig sa kwento bago matulog. Si Darius ay sumama sa kanila sa kama at hinawakan ng mga bata sa kanyang mga bisig, hinikayat silang matulog habang nagbabasa ng isang kwento. Pagkalabas ng shower ay nagbihis si Erisa at nagtungo sa kwarto ng mga bata para kunin ang kanilang maruruming labahan para labahan. Sa sobrang saya niya, nakita niya si Darius na natutulog sa kama kasama ang mga bata. Sa magaang hakbang, lumakad siya at bamulong, "Tatay." "Oo." Nagising si Darius, "Paano ako nakatulog?" May ngiti sa mga lobby, inilipat ni Erisa ang mga bata na nakahiga sa kanya at ay nalalayan siyang makatayo. "Bumalik ka na sa kwarto mo at matulog." "Okay." Tumango si Darius habang maingat na bumangon. Tulog na lahat ang mga bata. Bagamat magkaiba sila ng posisyon sa pagtulog, mukhang kaibig-ibig sila kapag natutulog, na nagpapasaya sa mga tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Pinagmasdan sila ni Darius saglit, saka nag-aatubili na binawi ang tingin. "Isa, matulog ka na rin ng maaga." "Okay, magandang gabi, tatay." Inayos ni Erisa ang mga posisyon sa pagtulog ng mga bata at hinayla ang kubrekamo bago lumabas para hugasan ang maruruming labahan. Kahit tapos na siyang magsabit ng damit para matuyo, hindi pa rin umaakyat si Benjamin. Nagtataka, lumakad si Erisa sa landing at tumingin sa ibaba, kung saan nakita niya itong nakaupo habang si Kingsley at ang iba ay nakahandusay sa sofa. Nakangiting umiling siya sa tuwa. Pagbalik sa kwarto, tinext niya si Benjamin. Nang mapansin ng lalaki sa ibaba na nakatanggap siya ng mensahe, kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ito. Sumulat si Erisa, "Itigil ang pag-inom kung mayroon kang sapat na alak. Bilisan mo at umakyat na para matulog." Nakangiti ang mga lobby ni Benjamin. Napatingin siya sa mga lalaking nasa harapan niya. "Tawagin natin itong isang araw. Dapat tayong lahat ay matulog na." Inutusan niya si Edwin na ayusin ang mga guest room para sa kanila bago siya tumayo at umakyat. "Mag-ingat ka, Mr. Graham," panawagan ni Edwin habang ay nalalayan si Benjamin. "Ayos lang ako," sagot ng huli. Si Benjamin ay mukhang medyo lasing, ngunit siya ay matino dahil maaari pa rin siyang maglakad ng diretsyo. Dahan-dahan niyang tinapakan ang hagdan. Kabanata 887. Pumasok si Benjamin sa kwarto at nakita si Erisa na nag-scroll sa phone niya habang nakahiga sa kama. Ang mainit at banayad na liwanag na nagniningning sa kanyang mukha ay nagpangyari sa kanyang katanji tanging mga tampok ng mukha na lalong nakakabighani.
Nagkaroon pa ng nakakaakit na floral scent sa silid. Isinara niya ang pinto sa likuran niya. Narinig ni Erisa ang pagsara ng pinto, kaya tumagilid ang ulo niya at nagtanong, "Tapos ka na ba sa iyong inuman?" Lumapit si Benjamin sa kanya at umupo sa gilid ng kama. Habang nakatitig sa babaeng natatakpan ng kobrekama, tinanong niya, "Hindi mo ba sinabi sa akin na matulog ka na?" Namula si Erisa at sumagot, "Pinaalala ko lang kasi nakita ko kung gaano kayo kalasing." Humarap ito sa kanya, inilagay ang mga braso sa magkabilang gilid ng kanyang katawan, at tinitigan siya ng may nag-aalab at matinding titig. Amoy na amoy ang alak at panlalaking pabango niyang ibinubuga, naramdaman ni Erisa na lasing na rin siya. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Itinulak niya ito sa isang tabi at nagreklamo, "Magkano ang nainom mo?" "Amoy alak ka." Umangat pa itaas ang manipis na labi ni Benjamin. "Hindi ako nakainom ng marami." Nanlaki ang mga mata ni Erisa sa hindi makapaniwala. "Nagsisinungaling ka. Ang amoy ng alak sa katawan mo. Sila ang umiinom. Ilang baso lang ang dala ko." Dahil doon, yumuko si Benjamin sa kanya para kagatin ang sulok ng kanyang mga labi. Agad namang namula si Erisa, at naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, ang kanyang mga pilikmata ay kumikislap na parang pamaypay, na pumuputol sa kanyang puso. Sa sumunod na segundo, pinalalim niya ang halik. Dahil dito, mas nakaramdam ng kalasinggan si Erisa. Sa magiliw na halik, hindi napigilan ni Benjamin ang pagyakap sa kanya. Nang akala niya ay pupunta na siya sa susunod na yugto, bigla niya itong inipit sa ilalim niya at nanatiling tahimik. Naguguluhan, inangat ni Erisa ang ulo para tingnan siya. Nakatulog ba siya? Inabot niya ang kanyang kamay para tapikin ang pisngi nito habang tinatawag, "Hoy! Hoy, Benjamin! Siya ba talaga? Nakatulog lang ba siya?" Inangat ni Erisa ang kanyang tingin para tumitig sa kisame. Bumibilis pa rin ang tibok ng puso niya dahil sa ginawa niya kanina. Mabilis siyang nakatulog. Di ba sabi niya nahirapan siyang matulog kanina? Sa sobrang pagsisikap, nagawa niyang itulak siya sa isang tabi at naglagay ng unan sa ilalim ng kanyang ulo. Kasunod nito, hinayla siya ni Benjamin sa kanyang yakap, sinandal ang baba nito sa kanyang leeg, at nagpatuloy sa pagtulog. "Benjamin, gusto mo bang mag-shower muna?" Tanong niya. Ang tanging natanggap niya ay ang kanyang mahaba at matatag na tunog ng hininga. Napabuntong hininga, nagpa siya si Erisa na isuko ang ideya ng pagpapaligo sa kanya bago matulog. Dahil hindi siya maliligo, kumawala siya sa pagkakayakap nito at bumangon sa kama para habarin ito. Sapatos para sa kanya bago siya dahan-daang inihiga sa kama. Nang makita niyang nakasuot pa ito ng formal na pantalon, nag-alala siya na baka hindi ito makatulog ng maayos. Kaya naman, umakyat siya sa kama para tanggalin ang sinturon nito at itabi ito. Tinulungan pa siya ni Erisa na tanggalin ang ilang butones sa kanyang shirt. Nang matapos niya ang lahat ng iyon, kumuha siya ng tuwalya sa banyo para panasan siya. Pagkatapos lamang niyang may handa si Benjamin para matulog ay sumama na ito sa kanya. Sumili ang ngiti sa kanyang mga labi nang masulyapan niya ang natutulog na lalaki sa tabi niya at iniwas ang tingin sa romantikong palamuti sa kwarto. "Kasal na talaga kami." Nang sumunod na sandali, naalala niya ang perang Reg Along ibinigay ni Darius sa kanya, kaya gusto niyang bumangon sa kama para tingnan ito. Gayunpaman, niyakap siya ni Benjamin at sinabing, "Tumahimik ka." Kumaibat ang mga labi ni Erisa, at tumalikod ito para sandutan ang mukha nito. "Hindi ako gumawa ng anumang ingay." Bilang tugon, hinigpitin ni Benjamin ang yakap. Habang nasa yakap niya, pinagmasdan niya ang mga facial features nito at napansin kung gaano sila kaperpekto. Kapag natutulog, ang lalaki ay hindi mukhang nakakatakot gaya ng dati. Hindi tulad ng ekspresyon ng mukha niya kapag gumagawa ng mga diskarte, medyo kaakit-akit siya na may ibang kulay ng pamumula sa kanyang mukha. Nanatili ang mga mata ni Erisa sa kanya ng kaunti. Lasing na siya, di ba? Maya-maya'y hinailan niya ang kobrekama sa kanilang dalawa at nakatulog sa yakap ni Benjamin habang sinisinghot ang matamis na amoy ng alak sa katawan nito. Madaling araw na at hindi pa sumisikat ang araw, pero ginayang na si Erisa ni Benjamin. Namula ang pisngi niya nang makita ang ginagawa nito. "Benjamin, gising ka na pala." Itinaas ni Benjamin ang kanyang ulo, ipinakita ang isang malupit na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi maipaliwanag ang pang-akit na taglay niya. Ang kanyang mga mata ay agresibo sa pagnanasa na ang mga nakasalubong sa kanyang mga tingin ay magiging abo. Nang makitang gising na si Erisa, yumuko si Benjamin upang isara ang kanyang mga labi. "Nakatulog ako kagabi at pinalampas ang pagkakataon."
Dapat kong tapusin ang trabaho ko. Dahil doon, mas hinigpitan niya ang yakap nito at pinalalim ang halik. Ang mga ibon ay huni sa balkonahe. Gayunpaman, mabilis silang lumipad na parang alam nila ang nangyayari sa loob ng kwarto. Kabanata 888. Si Erisa ay inilagay ni Benjamin sa iba't ibang posisyon sa loob ng mahigit 2 oras bago siya binitawan. Sa oras na matapos siya sa kanya, naramdaman niya na ang kanyang katawan ay malapit ng gumuho. Samantala, si Benjamin, na puno ng kasiyahan, ay niyakap siya ng mahigpit. Gamit ang kanyang payat at malinaw na mga daliri, marahan niyang inalis ang kanyang basang palawit na basang-basa sa pawis. Matulog ka na ulit. Bahagyang disoriented pa rin ang paghinga ni Benjamin, kaya't napaka-intimate ng atmosphere ng hamihip ang hininga nito sa mukha niya. Pinakalma ni Erisa ang kanyang paghinga at ibinaba ang kanyang ulo para umungol bilang tugon. Sa sandaling iyon, wala siyang ganang gumalaw. Nang makita kung gaano siya nahihiya, muling napukaw si Benjamin. Kaya naman, itinaas niya ang baba ni Erisa at binigyan siya ng isa pang halik. Binitawan lang siya ng lalaki nang malapit na siyang malagutan ng hininga. Matapos masuyong halikan siya sa kanyang noo, bumangon si Benjamin sa kama upang maghanda. Napahiga si Erisa sa kama habang nakatitig sa kanyang matangkad at matipunong katawan. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makita niya kung gaano ito kalakas. Naranasan niya ang kanyang hilaw na lakas, at ang pag-alala sa kanilang naunang intimate session ay nag-udyok sa kanya na hawakan ang kanyang baywang. Sa sandaling iyon, nagpasya siyang humiga sa kama at walang gagawin. Habang nakikinig sa lagaslas ng tubig mula sa banyo, hindi nagtagal ay nakatulog si Erisa. Maya-maya pa ay natapos na si Benjamin sa pagligo at lumabas ng banyo. Nang makita niyang natutulog na siya, ibinuka niya ang kanyang mga labi sa isang matamis na ngiti. Hindi nagtagal, pumunta siya sa gilid ng kama upang hilahin ang kubrekama sa ibabaw ng nakalantad nitong mga balikat. Nakaupo siya sa gilid ng kama, tinitigan siya nito sandali, pagkatapos ay muling sumuko sa tukso sa pamamagitan ng paghilig sa kanyang pisngi. Nang matapos iyon, tumayo siya at pumunta sa aparador. Pagkatapos magbihis, lumabas si Benjamin sa master bedroom at tinungo ang kwarto ng mga bata. Gising na silang 6. Nagpapahangin sina Gavin, Tim, at Zachary sa banyo, samantalang ang tatlo naman ay tinatamad pa rin sa kama. Mga bata, oras na para bumangon sa kama. I'll send you guys to school later, wika ni Benjamin. Inaantok na tinitigan siya ni Oliver at Jasper at nagtanong, nasaan si Mommy? Sabay upo ng tuwid ni Jasper habang kinukusot ang mga mata. Gustong matulog ng mommy mo, kaya hindi kanya pinapapunta, sagot ni Benjamin. Pagkatapos ay kinuha niya kay Jasper ang kanyang sapatos, isinuot sa kanya, at hinimok siyang magsipilyo ng kanyang ngipin. Umupo din si Oliver, at inaabot niya ang kanyang salamin. Nang makita iyon, dinala sa kanya ni Benjamin ang kanyang salamin at isinuot sa kanya. Salamat, Mr. Graham. With that, pumunta na rin si Oliver sa banyo para mag-freshen up. Napataas ang kilay ni Benjamin nang marinig iyon. Kailan niya ako titigilan na tawagin akong, Mr. Graham? Gumising ka, Jessie. Narinig siya ng maliit na batang babae, ngunit agad siyang lumubog sa kama. Alam ni Benjamin kung gaano kahirap gisingin siya, kaya umupo siya sa gilid ng kama at tinapik ang kubrekama sa kanya. Oras na para gumising. All freshened up. Lumabas ng banyo sina Gavin, Tim, at Zachary. Nang makita nila si Benjamin na sinusubukang paalisan si Jessie sa kama, hindi nila maiwasang mapangiti. Tumakbo si Gavin kay Benjamin at tinanong, Daddy, hindi ba tayo pinapaaral ni Mommy? Narinig niya ito noong nagto-toothbrush siya sa banyo. Papasukin mo ang mommy mo. Papasukin ko kayo sa school. Mabilis, gumising ka Jessie. Alam ni Benjamin na may mga paraan si Gavin kay Jessie. Bilang tugon, humadjajak si Gavin at sinabing, hayaan mo si Zachary. Alam niya, kung paano siya haharapin. Kaya lang, ibinigay niya ang gawain kay Zachary. Sinulyapan sila ni Zachary bago lumapit kay Jessie at same time na nagsalita, Jessie, paparusahan kita kapag hindi ka bumangon ng maaga. Hindi, bulalas ni Jessie. Umupo ng tuwid ang batang babae at pinahid ang kanyang mga mata gamit ang kanyang maliliit na kamao. Ang kanyang buhok ay nasa buong lugar, ngunit siya ay tumingin ganap na kaibig-ibig. Tinitigan ni Tim si Jessie nang hindi kumukurap at nanunuyo, mabuti pang bumangon ka kaagad. Paparusahan ka niya. Napahanga, pinasulyap ni Benjamin si Zachary. May galaw ang batang ito. Jessie, bilasan mo mag-toothbrush at maghilamos ka. Kung hindi, mahuhuli kayong lahat.
Binuhat siya ni Benjamin sa kanyang mga bisig at isinuot sa kanya ang kanyang tsinelas. Sinulyapan lang siya ni Jessie bago tamad na samandal sa balikat niya. Natunaw ang puso ni Benjamin nang makita iyon. Nasaan si Mommy? Tanong niya. Tulog pa siya, malumanay niyang sagot bago binuhat si Jessie sa banyo para tulungan siyang maghanda. Pagkatapos, binihisan silang lahat ni Benjamin at iniabot sa kanila ang kanilang mga school bag. Sa wakas, nakahanda na silang bumaba para mag-almusal. Magpaalam na tayo kay Mommy. Huni ni Zachary. Gusto niyang hanapin si Erisa, ngunit pinigilan siya ni Benjamin. Tulog ang Mommy mo. Huwag mo siyang gisingin, sabi niya. Kabanata 889. Tumingin si Jasper kay Benjamin. Natutulog na naman ba si Mommy? Oo, sagot ni Benjamin bago sila ibinaba sa hagdan. Naningkit ang mga mata ni Gavin, at sinulyapan niya ang kanyang ama. Daddy, uminom ka ba ng marami kagabi? Natigilan sandali si Benjamin. Ano ang dahilan kung bakit mo nasasabi iyan? Tanong niya na nakatitig sa kanya. Ang bango mo ng alak. Pagmamaktol ni Gavin. Sa pagkakataong iyon, ibinaba ng lalaki ang kanyang ulo upang singhot ang kanyang sarili. Wala akong naaamoy. Ngayon lang ako nag-shower. Protesta ni Benjamin. Agad na nagningning ang mga mata ni Gavin. Sinasabi mo bang hindi ka naligo kagabi? Natahimik si Benjamin. Nakatulog ako kagabi, kaya paano ako naligo? Besides, busy ako kaninang umaga. Nang makasalubong ang kumikinang na mga mata ng kanyang anak, kinurot niya ang pisngi nito. Oo, nakatulog ako kagabi. Mamantong hininga si Gavin at sinabing, hindi ba ibig sabihin, buong gabing tiniis ni Mommy ang amoy. No wonder natutulog siya. Tumango si Oliver. Sumang-ayon, si Mommy ay malamang na nagkaroon ng hindi magandang pagtulog sa gabi dahil doon. Nagpakita pa ng hindi pagsang-ayon ng bata kay Benjamin at idinagdag, Mr. Graham, kailangan mong mag-shower bago matulog mula ngayon. Kung hindi, mabaho ka. Pinisil ni Jessie ang ilong niya at mamulong, tama. Mabaho ka. Dahil hinamak ng mga bata, nagmamadaling nangako si Benjamin, mula ngayon, maliligaw na ako bago matulog. Mabilis siyang sumuko dahil alam niyang sobra siyang nainom kagabi. Kadalasan, kapag lumalabas siya para uminom, ang unang gagawin niya pag-uwi ay ang maligo. Dahil lang sa hindi niya kinaya ang baho. Gayunpaman, uminom siya sa bahay noong nakaraang gabi, hindi banggitin kasama si Kingsley at ang iba pa. Kaya naman hindi na-trigger ang kanyang germophobia. Si Benjamin at ang 6 na bata ay bumaba sa hagdan. Nakakataba ng puso ang eksenang pagmasdan. Si Darius, na nagbabasa ng dyaryo sa sopa sa sala, ay buong pagmamahal na namula nang makita niya silang naglalakad pababa ng hagdan. Habang lumulukot ang mga mata, sumenyes siya sa mga bata. Gising na kayo. Halika at hayaan mong yakapin kita. Sabay-sabay na tumakbo ang mga bata sa kanya. Magandang umaga, Lolo. Magandang umaga. Niyakap sila ni Darius at hinalikan sila sa pisngi. Sa isang nagmamalasakit na tono, tinanong niya, nakatulog ba kayo ng maayos kagabi? Oo, tumango ang mga bata. Agad namang lumapit si Benjamin kay Darius at binati, Tatay. Hoy, sinulyapan siya ng huli at tumingin sa itaas. Hindi pa ba gising si Isa? Natutulog pa siya, Matarey na sagot ni Benjamin. Saglit na natigilan si Darius bago napalitan ng ngiti ang mukha nito. Hayaan mo siyang masiyahan sa kanyang pagtulog. Sweethearts, breakfast na tayo. Tumayo ang matanda at kinuha ang mga school bag sa likod ng mga bata. Hinawakan ni Jessie ang kamay ni Darius at pakyut na nagtanong, hinihintay mo ba kaming mag-almusal ng sabay, Lolo? Ako noon. Napayuko si Darius at ngumiti sa kanya. Sumunod sa kanila si Benjamin at pinagbilinan si Edwin na huwag hayaang gisingin ng sinuman si Erisa mula sa kanyang pagkakatulog. Oo, Mr. Graham. Nakangiting tugon ni Edwin. Napakunot ang noo ni Zachary habang nararamdaman niyang may mali. Bakit laging natutulog si Mommy? Kumain ka na ng almusal mo. Inihain siya ni Benjamin ng pagkain para makaabala sa kanya. Pagkatapos noon, lumingon siya kay Edwin at nagtanong, gising na ba si Kingsley at ang iba pa? Hindi, pero maagang umalis sina Ethan at Jack, sagot ni Edwin. Tumango si Benjamin at nagutos, paggising nila, ihanda mo sila ng pagkain. Oo, pumunta si Edwin sa gilid para hintayin ang mga bata. Pinalaki ni Darius si Benjamin. Nang mapansin niyang maganda ang kutis ng huli, nakangiting tanong niya, hindi ka naman. Naghihirap sa hangover, di ba? Hindi, sinulyapan ni Benjamin ang kanyang ama. Bagaman bata ka pa, kailangan mo pa ring mag-ingat, payo ni Darius.
Nang marinig iyon, nagtataka ang mga bata na tumingin kina Benjamin at Darius. Ano ang pinag-uusapan nila daddy at lolo? Okay, maghukay tayo. Tugon ni Benjamin at sinimulang kainin ang kanyang pagkain ng mahinahon. Biglang naalala sa kanya ang dekorasaya ng master bedroom, kaya napahinto siya at itinagilid ang ulo para tingnan si Darius. Ang silid ay pinalamutian ng maganda. Sabi niya, tuwang-tuwa si Darius, napangiti si Darius at napabulalas, mas maganda ito sa araw ng iyong kasal. Napuno rin ng pananabik si Edwin. Sa wakas ay kasal na si Mr. Graham. Kabanata 800 na po. Salamat tatay, sabi ni Benjamin. Natigilan si Darius nang marinig niyang ipahayag ng kanyang anak ang kanyang pagpapahalaga sa kanya, at gulat na napatingin siya sa huli. May bahid ng excitement ang bumungad sa kanyang mga mata. Nagpasalamat talaga si Benjamin sa akin. Nakangiting sagot niya, hindi naman big deal. Magiging masaya ako hanggat masaya kayo ni Isa. Sinulyapan ni Benjamin ang kanyang excited na ama at ngumiti rin bago siya inihain ng pagkain. Kung gusto mong bumisita, pumunta ka lang at samahan mo ang mga bata. Nag-enjoy sila sa company mo. Lalong lumawak ang ngiti ni Darius, at sumagot siya, oo naman. Tuwang-tuwa sina Edwin at William nang makitang masayang nag-uusap ang mag-ama. Pagkatapos ng lahat, sina Darius at Benjamin ay hindi gaanong naging magiliw sa isa't isa sa huling dekada o higit pa. Ganon din, hindi maiwasang mapangiti ni Gavin sa masayang interaksyon ni Darius at Benjamin. Nasa Cloud9 din sina Tim, Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie nang maramdaman nila ang harmonious vibe sa pagitan ng kanilang lolo at ama. Dahil wala si Eres sa hapagkainan, si Benjamin ang namamahala sa pag-asikaso sa mga pangangailangan ng mga bata. Paminsan-minsan, hinahain niya sila ng pagkain. Salamat tatay, salamat Mr. Graham, salamat Mr. Graham, salamat Mr. Graham, salamat Mr. Graham, salamat Mr. Graham. Nagpasalamat sa kanya ang 6 na bata sa tuwing pinaglilingkuran niya sila. Bahala ka, kumain ka na. Hinimok at magiliw na pinanood ni Benjamin ang mga bata. Nang makitang masaya ang lahat ng mga bata sa kanilang almusal, natapos siyang kumain ng higit sa karaniwan. Pagkatapos nilang lahat kumain, naghanda si Benjamin para ipadala ang mga bata sa paaralan. Sumama din si Darius. Mr. Graham, hindi ba tayo bibisita sa lola ngayon? Napatingin si Tim kay Benjamin. Hinaplos ni Benjamin ang kanyang ulo at sumagot, pupunta tayo pagkatapos ng klase. Kung mismo siya, pwede mo siyang i-video call. With that, binuhat niya silang 6 sa kotse. Tim, tinatawagan ko si Lolo. Halika, sabi ni Gavin kay Tim. Nang marinig iyon, tumawid si Tim. Nagmamadali ring pumunta sina Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie sa tabi ni Gavin. Si Darius at ang mga bata ay nakaupo sa likod na upuan habang si William naman ay naupo sa front passenger seat. Natural, si Benjamin ang driver. Kumusta, Lolo? Bulalas ng mga bata nang makita nila si Mary. Tumingin si Benjamin sa kanyang mga balikat at hinimok, maupo kayo, guys. Malapit na akong magmaneho. Magmaneho ka na. Babantayan ko sila. Ikinaway ni Darius ang kanyang mga kamay, sinenyasan ang kanyang anak na magsimulang magmaneho. Matapos matiyak na nakaupo na ang mga bata sa kanilang mga upuan, pinaandar ni Benjamin ang kotse at umalis sa Yaleview. Dahil nakaupo si Darius kasama ang mga bata, paminsan-minsan din siyang sumisigaw, nagtatanong tungkol sa araw ni Mary kapag ang mga bata ay tumatawag sa kanya. Dahil alam nilang nakapag-almusal na si Mary, gamaan ang pakiramdam ng mga bata at in-update pa nila ito sa driver na si Benjamin. Daddy, nag-almusal si Lola. Mabuti ang pakiramdam ni Lolo ngayon. Sabi ng Lola, hindi daw masakit ang sugat niya. Okay, sumagot si Benjamin ng isang salita ng pagkilala. Ipinagpatuloy ng mga bata ang pakikipag-chat kay Mary hanggang sa makarating sila sa pasukan ng paaralan. Sa labis na pag-aatubili, tinapos nila ang tawag. Bumaba na tayo sa kotse, sweethearts. Tumayo si Darius sa tabi ng kotse at binuhat ang mga bata palabas ng sasakyan. Si William naman, nagmamadaling lumapit para tulungan siya. Samantala, inilabas ni Benjamin ang mga school bag ng mga bata sa kotse at ibinigay ang mga ito. Dito, kunin mo ang sarili mong bag. Mabilis na kinuha ng mga bata ang kani-kanilang school bag at binuhat. Mr. Graham, hindi mo alam kung aling bag ang pag-aari, hindi ba? Sinulyapan ni Zachary si Benjamin. Bulong na sagot ng huli bago inayos ang school bag at damit ni Zachary. Manatiling nakatutok sa klase,
At huwag gumala-gala. Nagpout si Zachary at binaril ang kanyang ama sa gilid ng mata. Nagsasalita ka na para bang gumagala ako sa lahat ng oras. Bahagyang tumawa si Benjamin at hinaplos ang buhok bilang tugon. Paalala lang po, huwag mong ibuli ang mommy ko. Malamig na babala ng bata. Tinitigan siya ni Benjamin at sumagot sa seryosong tono, got it.